Showbiz fanatics, kampo ni Miss Catherine Bernardo, abay kinagulat ang ilan sa mga news na lumalabas patungkol kay Daniel Padilla. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko po muna of course magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, tang lahat ng mga legit na nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, ito na pag-usapan natin dahil ilang buwan na rin po ang nakakaraan matapos po na i-announce ng Katniel or ni Catherine Bernardo and Daniel Padilla ang kanilang official breakup. At nagkaroon na rin po ng pamamaalam ang bawat isa sa kanila pagkatapos sila mag-post ng kanilang lengthy messages sa kanila pong official Instagram account. Pagkatapos nito ay na-interview din si Mr. Daniel Padilla patungkol sa paghahanap niya, finding a replacement for Catherine Bernardo. Daniel Padilla is not yet ready to get back into dating several months after calling it quits with his girlfriend of 11 years, Catherine Bernardo. He said to himself in a recent interview with TV Patrol, "Ayoko na munang isipin yon, trabaho muna, wala munang love life," he said. Not that he's still hurting from the breakup. Daniel maintained he's doing good, having found a new life, revisiting his roots, yung mga moments na nandun yung mga kapatid ko, and yung mga lesson in life, diba? Ang dami mong nakukuha kung saan-saan, he related. Then again, the 28-year-old admit yung nangyari, it's very personal to me, and I don't appreciate na ang daming nag-chip in, but that's how it goes. It's showbiz, baby. If anything, he is thankful that he got to know who his real friends are. Itong time na to, ang dami ring nagpakilala. That's beautiful. Talagang eye-opening moment he maintained. So, talagang yun po sa nangyari pong hiwalayan kay Catherine Bernardo and Daniel Padilla. Maging si Catherine din po ay umamin na talagang meron po siyang nakita at natuklasan kung sino ba talaga yung mga tunay niyang kaibigan. At hindi lang po yun. Ito po kasi yung chismis na kumakalat ngayon sa social media at itatama lang natin, ipa-fact check lang natin. Sabi po ni Victoria Espido, sabi niya, yes, it's Andrea AB, which means Andrea Brillantes, making believe it's Kat and DJ has a child now with someone else. This is why she can't go back with him. He needs to be man to his new future wife. So, pagkatapos kasing kumalat yung balita patungkol sa pagiging third party ni Andrea Brillantes dito po sa katambalang Catherine Bernardo and Daniel Padilla, kasabay ng mga rumors na ito, kumakalat din kasi na itong si Mr. Daniel Padilla daw di umano ay may anak na, kaya daw po kahit po anong gusto nitong bumalik dito kay Catherine ay hindi na siya tatanggapin dahil po dun sa kanyang pagkakaroon ng anak, na bagay na hindi po natin pinaniniwalaan. Kasi yun po yung kumakalat po sa social media ngayon na si Daniel Padilla daw ay meron ng anak at kailangan niya raw maging good husband dun sa kanyang future wife. At napaka-imposible naman po na talagang may mga ganitong news na lalabas dahil sikat po si Daniel Padilla at hindi po pwede na maitago niya yun for the longest time, Yun po yung isa sa mga nakikitang dahilan ng mga bashers kaya daw hindi siya binabalikan ni Catherine dahil daw may anak na ito sa ibang girl, pero hindi naman tinukoy kung sinong girl. And at the same time, according po sa ilang source na si Daniel Padilla po ngayon ay pilit pa rin na parang wini-win back hanggang sa ngayon pala talagang inaamo niya pa rin, nililigawan niya pa rin at binibisita, pilit na gustong bumalik sa buhay ni Catherine. Pero si Catherine na po talaga yung nag-decide na nung sinabi niya na no turning back, diba? Wala na pong balikang magaganap sapagkat ang kanyang desisyon ay final na. Kahit po sinabi po ni Catherine Bernardo sa kanyang interview, maging sa kanyang sinabi ng kanyang mga kaibigan base sa source na ang relationship niya with Mr. Alden Richards is professional lamang. Pero hindi niya po isinasara yung kanyang puso para sa mga bagong pag-ibig na pwedeng pumasok sa kanya. Nung tinanong din siya kung ready na ba siya na magkaroon sila ng project ni Mr. Daniel Padilla, sinabi nito na hindi niya po inaalis yung possibility na mangyayari yon dahil showbiz yan, pero hindi niya ipinapangako na mangyayari na yon ngayon. So,
Dahil dyan, may mga komento po kayo patungkol sa bagay na ito. So, unahin natin si Ma'am si Janet Rosales. Sabi niya, haha, naku, baka nga married yung dalawang Katniel. Talaga nagmamahalang yung dalawang. Hirap kalimutan ng relationship na 6 years, let alone 12 years. Nakasanayan nilang magkayakapan, inaalalayan, inaayusan at kritik sa pananamit. Halikan sa noo, maglambing, magkilitian, mag-asaran, sabihan, protektahan, mahalin, asikasuhin, magkasalo sa pagkain, magbakasyon ng dalawa, magkasama sa lahat ng endorsement at events, maaari ding magkatabi sa pagtulog si Kat. Ay, ito po yung ilan sa mga nakikita natin, 'di ba, sa pag sa mga cameras, 'di ba? Pero other than that, may mas malalim na relasyon silang dalawa. Magkasama sa lahat ng endorsement events, maaari ding magkatabi sa pagtulog si Kat. Very spoiled kay DJ, kaya palagay ko tulak ng bibig, grabe. Kabig at tawag ng puso. They are more than lovers, married, on trial separation, and maybe not even. Yan. So, hindi po tayo sure dyan. And isa lang po nasisiguro ko na parang di po nangyari sa buhay po ng Katniel na sila ay nagpakasal or naging mag-asawa. Sabi naman po ng isa pang user, malabo na po na makipagbalikan si Catherine kay Dij pagkatapos ang ginawa sa kanya. Binahal ng isang dekada pero niloko pa rin. Kahit sino, kapag niloko ka ng isang tao ay nanaisin na nating hindi makita dahil bumalik ang sakit na mararamdaman. Sa sinasabi nga ng vloggers na nag-date di umano, pinuntahan sa kondo ni Dij, maging malabo na gagawin ni Kat yan. Malalaman natin yan pagdating ng panahon. Ano yan? Andyan ang pamilya ni Kat na maka-advise kay Catherine, positibong pag-alalay, saka sana na itong mga vloggers kung mag-update totoo. Hindi yun puro kasinungalingan para lang may content or baka bayad ng kanilang kampo. Ayun. So may mga nagkakalat kasing ganyan eh. Kaya nga po, diba, dun sa ating pong last updates na hindi po totoo yun. Wala pong katotohanan na pumupunta si Catherine Bernardo sa kondo mismo ni Daniel. So, ano pang silbi ng pag-healing moving process niya? Yung healing process niya kung gagawin niya din yun. Di sinasaktan niya rin yung sarili niya. Sabi naman po ni Miss Jean, it's all lies. Catherine has so much self-respect. I doubt if she even wants to see Daniel even in a shadow. True. Sabi na pa ng isang user, move on na. Catherine will not go back to Daniel. Obvious naman. History na sila. Bakit pinagpipilitan ang wala na? True naman, di ba? Ang tanging ang tadhana na lang talaga makapagsasabi if kung magkakaroon man ng comeback, 'di ba? Pero parang nakikita ko kay Catherine talagang inuumpisahan niya na talagang alisin sa sistema niya si Daniel Padilla. Sabi ni Isabel Lopez, Kat, wag ka mag-alala kasi marami nagmamahal sa'yo. Unang-unang pamilya mo. Pangalawa, kami mga fans mo at yung mga tao na nakapaligid sa'yo. Sabi ng isang user, no room for bashers. Enough is enough. And sabi ni Dan Vergara, baka si Andrea Brillantes na nagpupunta sa kondo ni Daniel. Malabong si Kat yun. May laughing emoji siya. Sa tindi ng galit ni Kat, wala na talaga yung love. Maaalala niya minsan yon, pero love wala na. Galit na ang pumalit at di na maibabalik ang love. Ayun, totoo naman, 'di ba? At nakita naman natin, in-unfollow niya na si Daniel after the breakups, diba? Which means ayaw niya na ng kahit man lang anino ni Daniel Padilla. So, that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone!